Muling humarap sa Sandigan Bayan si former Senator Bong Revilla at 6 pang dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, pag-usapan muna natin itong napagpaliban na arraignment ni na former Senator Revilla at ng 6 na iba pa. Ano ang paliwanag dito? Cheryl, ipinagpaliban nga muna o dinifer ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla pati sa 6 pa na kapwa-akusado nito no kaugnay nga sa umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. No? Kasama nga dyan yung mga dating opisyal ng DPWH na sina Bulacan 1st District Engineering Office, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Juanito Mendoza at 2 pang ibang akusado. Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Revilla na bigyan muna ng resolusyon ang mga nakabinbin nilang motion. Kabilang dito ang motion for consolidation, motion to quash the warrant of arrest, motion for transfer at motion for leave for reinvestigation. Binigyan ng korte ang prosekusyon ng hanggang January 28 para magbigay ng komento sa mga naturang motion nga no ayan ay hiniain ng on the request ng kampo ni Revilla. Kaya naman hindi pa nag-file or naghain ng plea si Revilla kung guilty or not guilty at isasagawa nga ang pre-trial o arraignment sa February 9. May desisyon na rin ba sa request ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Center? Sa ngayon, Cheryl, ay wala pa. Pero kasama yan doon sa mga motion na nais ngang iparesolba ng kampo ni Revilla dahil kung matatandaan natin, nang sumuko itong si Revilla sa Camp Crame at inilipat na agad sa pagutos na din ng Sandigan Bayan doon sa Quezon City Jail sa Payatas. Ang hiniling nga nila ay mailipat o maibalik ito doon sa PNP Detention Facility sa Camp Crame. Pero nauna nang sumulat si Acting PNP Chief Jose Melencio Naptates na kung maaari daw, huwag ipag-utos o i-reconsider ng Sandigan Bayan yung pananatili o yung pagkulong kay Revilla doon sa detention facility dahil mga high profile na daw na mga personalidad yung nananatili doon. At kung makakasama o madadagdag si Revilla doon sa listahan ng mga personalidad na isa sa ilalim sa kanilang pangangalaga, kakailanganin daw nito no, ng mas mataas na mga gastos at security requirement na ngayon ay umiiral na nga doon sa kampo nila. Base sa obserbasyon mo dyan, Arles, kumusta si Revilla at iba pang mga akusado? Kumusta ang kanilang mga pamilya din? Alam mo, Cheryl, nung dumating dito si dating Senador Bong Revilla, tila deja vu. Ayon, may mga narinig tayong ganun mismo. Dahil kung matatandaan natin, humigit kumulang 1 dekada na nang humarap din siya dito sa Sandigan Bayan para naman sa kasong plunder. Though acquitted, pero kanina nakita natin si Revilla na naka-t-shirt siya ng BJMP, nakaposas ang kamay, may nakataling damit, pero pagpasok ay tinanggal na rin ito at mataas talaga yung seguridad dito. Maraming mga pulis na nakaharang at hindi ka talaga basta-basta makapapasok doon sa loob kung wala kang access. Nakita natin na dumating dito yung ilan sa kanyang mga kamag-anak kagaya na lamang ni Cavite Vice Governor Ram Revilla at Cavite Representative Jolo Revilla. Hindi sila nagpaunlak sa panayam sa media pero si Revilla ganun din. Cheryl, ang narinig lamang natin sa kanya sa loob ay no comment daw siya. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung itong eksaktong kasong kinasasangkutan ni Revilla at ano yung mga pwedeng kaharaping parusa kung mapapatunayang guilty sila? Cheryl, mabigat-bigat yung mga kaso na hinaharap nga nito ni Revilla kasi 2 division ng Sandigan Bayan yung humahawak. Ayan yung 3rd and 4th division. No? Kung saan nga kasama dyan yung kasong graft at yung malversation through falsification of public documents. Kaugnay nga ng umano'y sabwata na doon sa 92.8 million pesos na flood control project sa Bulacan. Mayroon daw naging sabwatan para nga ma-release yung 76 million pesos na pondo nito, no? Kung saan nga nung in-inspeksyon doon mismo sa lugar na iyon, wala raw nadatnan na istruktura kahit announce or pronounce na ito na completed na, no? So kung mapapatunayan, Cheryl, na meron ngang basehan or guilty itong mga akusado dito, maaaring paglabag yan no, sa Article 217 ng Revised Penal Code kung saan nga nakadepende sa bigat or dami ng pera na nakuha. No? Yung mga kaso na merong 8 million pesos pataas yung nakuha at mga alegasyon na yan, pwede ang reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years ang magiging kaso. Pero kung nasa mga 20,000 lamang yan, no, yung mga lower
amounts na tinatawag, pwede yan maging prison correctional or yung medium to maximum lamang yung reclusion temporar for smaller amounts. So, pero doon naman sa kasong graft or plunder, kung makakasuhan din, ayun naman yung paglabag sa Article RA 3019, no? Kung saan nga include yan yung 1 to 10 years in prison, perpetual disqualification from public office, at yung forfeiture ng mga ari-arian na kung mapapatunayan din ito, syempre ay ill-gotten wealth. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.